Ito yung mabilis na galaw ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Kaagad kinausap at tinanggap ang irrevocable resignation ni Undersecretary Aray Perez, Yosek Perez, na binanggit ni Congressman Libiste na baka daw mayroong kinalaman sa mga galaw sa mga kontraktor dyan sa DPWs. Bagong-bago po ito, ka-appoint lang. Pero agad ay inaksyonan. Pakinggan niyo itong paliwanag ni Secretary Dizon. Yung lumabas yung issue, pagka-landing ko sa Cebu kaninang umaga. Unang-una, immediately nung nalaman ko yon at na may pinangalan si Congressman Leandro Reviste at nagpapasalamat ulit tayo sa kanya. No? Dahil ang importante dito, transparency. No, kailangan talaga, lalo na para sa mga taga-gobyerno, na open book ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ganun talaga eh. No, ganun talaga. Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Aray Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Reviste, although si Congressman Reviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko sinabi ko yung diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, wini-welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan natin gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation at ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at respeto natin yung desisyon niya, pero syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin yun. Ayun. Kagaya ng mga... Yan po ang kailangan nating opisyal ng gobyerno. May delikadesa yung isa, kahit chismis pa lang, irrevocable resignation. Alam ba ninyo, pag sinabing irrevocable, umayaw na, ayaw na niya, wala na makakapigil. Iba po kasi yung regular resignation na pwedeng i-apila pa yan. Pwedeng may consideration pa. Pero pag irrevocable, wala na kasi nagdeklara siyang ayaw na. Kahit bagong-bago pa. Sayang si Undersecretary Perez. Ang challenge ngayon ay kay Congressman Libiste, sana kanyang pahalagahan ito at bigyan niya ng ebidensya. Kasi magkasagawa ng investigasyon. Kasi kawawa naman yung bagong opisyal o yung ganyang klaseng opisyal na merong delikadesa na mapapagbintangan. Pero bintang pa lang ito, nag-resign na. Sumalinis na tao yan sa aking paniniwala. Hindi katulad ng iba, garapalan na yung ebidensya, ayaw pa mag-resign, naghuhugas kamay pa, nagpapapugi pa sa media. Mayroong ganon, maraming ganon. Pero ito, kaagad-agad, kinausap ni Secretary Dizon, sinabi niya ang direktahan na may ganitong sinasabi yung congressman, irrevocable resignation kaagad. At tuloy pa rin ang investigasyon. Kaya ulitin ko, sana magpakita naman ng ebidensya si Congressman Libiste para naman humalinis ang pangalan ng Undersecretary Perez na nag-resign. Kasi kawawa naman siya at ang kanyang pamilya. Maaring iba dyan, iba ang pananaw. Baka naniwala ka agad. Ay ako hindi. Ako po ay matagal na investigative reporter din po ng araw at matagal tayo sa media. So, hindi tayo naniniwala ka agad ng ganon-ganon. Kaya dapat yan ay patunayan para naman po, kung wala, malinis ang pangalan ng pamilya. Alam nyo kasi pagka isang tao, padre de pamilya, na-involve sa ganyan, totoo man o hindi, automatic nadadamage yung buong pamilya. Masamang-masama ang epekto niya sa pamilya. Kaya dapat po ay alamin kung totoo ito. At yan ang maganda sinabi ni Secretary Dizon, aksyon man talaga itong mama.
Hindi niya nakakalimutan ang bilin ng Pangulo, linisin mo ang DPWS. Kaya ang sinasabi niya, pati yung mga dating opisyal. Actually, mahaba yung press conference na yan. Sinabi niya, kahit si Secretary Villar, Secretary Bunuan, under investigation niya yan. At lahat ng mga YOSEC, ASEC, Director na nakaraang gobyerno at ang kasalukuyang gobyerno. Kahit daw tao niya, kahit kadadal lang, kahit a-appoint lang yan, pag merong something or hindi magandang balita, kakausapin niya. At kung may problema, papipilitang mag-resign or tanggalin. Yan ang merong political will. Sana all. Sana lahat ng opisyal ganyan. May mga opisyal po, kinukonsinte yung mga tao Mula nung araw, nung nakaraang gobyerno, napakaraming kalokohan. Inamin na nga ni Duterte nung araw na hirap siya sa graft in corruption. Pero hindi niya na ipatigil. At hindi niya matinukoy kung sino ang Ang DPWS lang ang tinukoy ni Duterte noon na mayroong corruption diyang matindi. Pero hindi naman niya napatigil. Hindi niya tinukoy kung sino. Ay ngayon, kay Pangulong Marcos, tinukoy niya. Pinuntahan niya yung ebidensya, pinuntahan niya yung mga lugar kung saan may project na palpak o talagang may korupsyon. At ngayon, pina-abolish niya, tinanggal lahat. At kakasuhan na. Okay? So yan po yung mabuhay ka, Secretary Dizon. Sana ay magpatuloy ka, susuportahan ka ng channel na ito kahit na hindi kita kilala ng personal. Pero itong ginagawa mo, yan ang kailangan nating opisyal. Sabi niya, kahit dan sa nakaraang gobyerno, iimbestigahan niya. Alam niyo si Dizon, isa yan sa malapit sa dating Pangulong Duterte. Isa yan sa mga naging advisor ni Pangulong Duterte. Kilala ko yan. Yan yung isa sa mga nag-organize ng mga rally ng 2020, 2015, 2016 na magrarally pabor kay Duterte noong mga panahon. Alam ko yan. Kasama siya nag-organize yan. Kasama siya sa talagang napaka-active noon, pro-Duterte yan. Pero dahil trabaho itong ibinigay sa kanya, pinagkatiwalaan siya ng Pangulong Marcos, ginagawa niya. Kaya nga ang sabi niya, kahit sino iimbestigahan niya. Bata ng gobyernong ito, bata at tauhan na nakaraang gobyerno. Yan ang kailangan nating opisyal. Yung wala siyang pagtatakpan. Ang bilis ng aksyon. Isipin mo, chismis pa lang. Rumor pa lang na merong kalokohan, posibleng merong kinalaman yung kanyang YOSEC. Pagbalik niya galing ng Cebu, kinausap, ayun, ang sunod. Irrevocable resignation ang ginawa ni Joseph Perez. Joseph Perez, mabuhay ka. Sana ay huwag namang masira ang iyong pamilya. At sana ay malinis naman mo ang pangalan mo. Kasi kauupo mo pa lang, bagong-bago pa lang yan na Joseph biglang nakakusahan na ng ganyan. Kaya Congressman Teves, Congressman Libiste ng Batangas, aba sir, Congressman, nire-respeto natin ang mga galaw mo doong mga nakaraan. Pero ito, sana naman ay huwag chismis lang. Kung meron ka ebidensya, ilabas mo dahil magsasagawa ng investigasyon ang DPWS. Pag walang ebidensya, papaano si Perez? Ngayon, kung may ebidensya, patunayan mo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan ay ni-apply natin sa lahat. Nasa gobyerno o wala sa gobyerno. Basta ikaw Pilipino, dapat alam mo yan. Kung hindi, baka magka-problema kayo. Please like, share, subscribe and follow kung hindi pa.